1976, naparito ako dahil sa gold panning o placer. Kung minsan may tiyamba, kung minsan kulang pa ng pangbili ng pagkain. Parang sugal yun. Ang sarap po dito ay puro punong kahoy sa may pananim. Yun, lima pa man panungal daw kat yun na po gagawin ng kumpanya, so nagbalin nga pato. Noong unang-una, ako ang unang nagbenta ng lupa ko ng 1994 dahil gusto ko ang development. Anong dahilan yung nang gusto ko? Dahil gusto ko ang mag-operate itong mina pag mag-operate, maraming kailangan na taong magtrabaho. Tinang mag-manage idikit lagi jay puputingan ni Paul Joyce, ni Carlos Milagria, ken lagi jay Pilipino nga ni Philip Musino. Timbagbaga na kanya miket no lagi jay tatao to nga makatulong ti kumpanya ket matulungan mi met isuda. Ti presun ti lote ket 3 pesos and 85 centavos per square meter. Ti pangbayad da. Tata ko na dagarur nga uray no nababati price nga panggatang mi ngem any benefits in the future nga dagi jay maudi nga aglako ti lote na ket ma-avail yumet lang. Isugarur nga da kami nga 12 land owner inla committee na baba nga price. Ito na lang ang natitira na hindi binibili ng Oceana Gold. Pinakamabigat na epekto yung pamilya, buong pamilya ay mag-away-away dahil sa kumpanya. Yung iba, kontra sila. Pero karamihan ay kakampi sa kumpanya. Kasi marami silang nagtatrabaho. Halina kayo, magtrabaho na kayo. Yan ang dahilan. Marami silang punta doon. September 2012, na-hire ako dyan sa Oceana Gold as mechanical maintenance. Ang malaking problema nga dyan is ito, number 1, sahod. Second, yung mga privileges, yung gaya ng pagkain. Kami na local hire, once lang kami kakain, tanghalian lang. Mas mababa pa ang sahod namin sa Manila Hire. Tapos yung mga yung mga sinasabi na Manila Hire, door to door hinahatid yan. Hinahatid sila sa Manila. Ibubuk nila yung ticket nilang pauwi sa Visayas, sa Mindanao. So, may one day travel sila. Bayad yun. Nung lumalantad na ako as member o sympathizer ng union, naramdaman ko rin na medyo mainit na yung Oceana Gold Company sa akin. Dahan-dahan kayo, hindi kayo expert sa ganitong daanan. Noong unang
dito apan mi i-claim kit data nga riverbank nga haan nga kasali di jeta na bayag nga tinagtalon mi kit idi imay da Tony agpawak kinilakay na kit haami nga insali di jeta kit tinalon mimit pay di jeta gapugarud ta tinabunan ti kumpanya di jeta irrigation awan ti pagdanom mi jay idi pa agkid daw kami ti host tapno adda usarin mi ijay kit haanda nga tinungtungpal kit idi August 29 adda kami itoy kit makitan nila kay nga adda dati umay nga secure ijay umay da lang ko na ni ado dati umay nga secure mapanak man ta mapanak mit lang ijay umak ket inalan ni ijay dakir nga buning nga ingkuan na itoy na mapan ijay tanu mapan ijay adda ti apan na tagain nga kayo wenno DJ apan na imula so nga napan ngem idi aga napan nga sumangsang at ijay hampay nga imuneg ijay apan da alaladan ket kinemig dagarud kunana nga apay nga kembigay na kanyayo apay adati basol ko kanyayo ket mapanak met ijay anti imulak kunada hindi pwede kunada kunan DJ sa kiyo ket DJ may sang ket kinemig da tapos kayad da nga ipakwa ijay ipakwa ijay ground tapno ipatalikod dati iman na ket igamana nga ijay itak na nga ikastanahan na kayat nga alain da tapos idi han na nga makaya ta umadadura nga nang tingil kanya na di idi kami ipababa dati ulo na kit impakas jay tida dumatisakan nakit nakita na nga ikas jay nakit adati na nakaigdi mga itipaltog iso nga nagbuteng ko na baka pukpukin na iso nga imbulos na diya itak na inalada tapos impakwara ti iman na ijay talikod nga pinusasanda daya tinangrugian nga pinusasanda tapos ipan ito'y barangay hall ket isuda kunada nga nakahaf kanu diya itak nga apan tumaga iso nga ginalutan da ket kinaputno na haan nga limawan nila kay ko ibo inkamil data nga attempted homicide iso nga diya nga handa aglas-lastug da nga ibagada tihaan nga pudno ket da kami hami kahit nga aglas-lastug kami nagpunta rito dahil doon sa Ifugao hindi kakasya yung mga palayan doon, yung mga sakahan doon, kaya kami nagpunta rito para maghanap ng kinabubuhan namin dito. Ang unang-una ang kinabubuhan namin dito ay mga sakahan, saka yung mga gulay, konting citrus na pang family consumption. Yun lang po. Ang epekto ng osyano dito sa lalong-lalo dito sa Barangay Alimit ay ang tubig. Dati-dati ang tubig ay hindi namang ganyan na parang sardinas na kulay brown. Hindi na magagamit yung ilog na panglaba, saka mga isda na dating marami ngayon na ay kukunti na. Mabaho yung tubig, lalo na kung medyo nag-ambon-ambon, kaya parang sinasabayan nila ng pabuhos ng tubig ng mga lason. Iwan ko kung lason o anong dahil may iba't ibang hindi maintindihan ang amoy. Ang palayan namin ay napupuno ng silk, ang pitak.
yung palay hindi tumaba. Kung mag-spam man sila, meron sanang IEC para malaman ng mga tao, para hindi kami mabigla. Para sa akin, ayaw kong maistorbo rin dito sa amin dahil meron kami experience sa DDPO. Marami namang gulo at saka yung mga tao hindi nagkakasundo kahit mga magpipinsan. Kung minsan malakas ang hangin, kung may bagyo, lalo na may bagyo, yun ang kinakabahan namin dahil baka bumigay yung tailing sila mapuno yun. Kami ang kawawa rito. Yung west pupunta sa taas sa tailings dam, then baka sasabog yan, baka ang daming malason na animal or mga pananim ganun. So dito po nangamba yung mga tao. Tulad nito, delikado ang buhay ng kami lang dito. Kung may malakas na ulan at lumaki ang tubig, delikado yun, yung dam na yan. Ay talagang maplan ito. Noong nag-uulan yung bagyong Sipaing, ay yung tubig na dito, pasok dito. Lalong-lalo na kung yung dam. Sana ang kumpanya isolve ang mga problema ng taga-DDPU para matutuwa kami lahat. Natutuwa silang kumpanya at pati yung taga-DDPU natutuwa kami lahat. Hindi naman. Ginto yung hinuhukay yan. So at least man lang, kahit man lang tanso yung sasahurin at hindi yung kalawang lang ang binibigay sa amin. Dapat ang mga Pilipino ay makinabang sa ginto, ang mga resources natin. Mga gobyerno natin ay pinayagan naman na magmina, kaya kung meron sanang remedyo na hinto sana sila.